Morning po. This is about an interview with me and my mother concerning the history of our town, Binangonan. So, Nay, tawag dito. Ano, di ba di ba filled with religious, parang religious themes yung history ng Binangonan in a way? Mm-mm. Considering na meron tayong church na almost 400, more than 400 years old, we are steeped in religion and religious traditions. Ah. Ano ba yung mga iisa sa mga religious traditions or happenings na to in our history? On our family alone, yung isang religious tradition namin is yung pabasa. Yearly. For 4 generations na nagpapabasa yearly. Nagsimula siya sa grandparents pa ng tatay ko. Mhm. Pero yung pabasa, di ba, like worldwide, nationwide yun sa Pilipinas. What about mga religious histories na or traditions na sa tingin mo mostly sa Binangonan lang pinapractice, like the one that you mentioned to me a few days ago? Alin yun? Yung Rosaryong Bayan ba yun? Black Rosary. Black Rosary. Black ayun. Rosary is also practiced in different towns. Pero what the Black Rosary do is every week the image of the Blessed Virgin is every Saturday inililipat siya sa bawat bahay-bahay ng block mo. Tapos para yung family na yun magdasal ng rosary dun sa image. So for 7 days nandun yan sa bahay mo. Tapos ang tawag namin, susunduin namin sa Saturday para ilipat sa another house. Tapos ang mga naglilipat nun from all ages, mula sa matanda, pero mas marami yung bata. Tradition na hindi naman required, pero tradition na may konting salo-salo, yung parang merienda, pangkaraniwan sopas at tinapay pagka maglilipat ng Mama Mary. Sabi mo yung may kainan at may celebration tuwing nililipat. Hindi siya required, pero nakagawian na para siyang salo-salo together, konting kwentuhan, kasi nga magkaka-block, magkaka-barangay. Tapos all ages yun, may matanda, may bata. Ayun, so maganda yung gawain na yun. Di ba apart from like Catholic history, before the Spaniards came, may parang religious history na rin yung Binangonan, no? Before Christianity was introduced naman sa Philippines, merong parang way na pagsimba or meron spirituality na yung mga tao sa Binangonan. Di ba parang yung pamilya natin parte nun in a way, kasi di ba mga albularyo yung... Hindi naman albularyo. Sa side ng mami ko, yung lola niya is sabi, may parang nakakakita siya ng mga how do you call this, ethereal na beings, mababait na ginaguide sila. Tapos they have the ability to heal using medicinal plants, medicinal herbs. So yun yung paraan nila nun. So they have knowledge of that sa side ng mami ko. Sa side naman ng tatay ko, meron kaming isang tiyahin that dwells medyo sa mountainous region ng Binangonan na ganun din. Pagka merong nanganganak, siya yung nag-aalaga dun sa bagong panganak. Bakit? Yung para, ang term nila is para hindi mabinat. Kumbaga yung
postpartum care dun sa ano. So, ang ginagawa naman nun is, alam niya yung mga dahon na parang, di ba sabi ng iba, pito-pito. So, she has knowledge of the medicinal herbs na pwedeng gamitin para yung bagong panganak ma-regain yung kanyang strength, tapos hindi maayos yung kanyang pagbawi ng lakas. Ganun din dun sa baby. Di ba sabi mo parang great grandmother sa mother side mo may parang buntot pagi or maagimat din? Buntot pagi, sa father side ko yun. Belief yun ng mga, hindi lang sa Binangonan, sa buong Pilipinas. Yung buntot ng pagi can drive away spirits or yung mga hindi naman siguro evil, pero mga naughty na spirits daw na nananakot or gusto kang i-harm ng konti-konti. So, yung buntot pagi. Lola ko yun, yung may-ari ng buntot pagi. Sabi nila, nung baby ako, mayroong parang malaking bat na lumapit sa bintana. Manananggal? Hindi sinabi kong manananggal, pero a winged creature lumapit dun sa mismong bintana, and then was looking at me daw. I was a baby back then. So yung lola ko, with all her might, grabbed the buntot pagi and drove away the winged creature. Sandali lang ako naiwan noon. Siguro magtimpla lang ng gatas yung nanay ko. What about agimat? Parang may nas-mention ka doon. Agimat is on my mother's side. Hindi ko alam kung agimat yun, pero they have the ability to drive away. Sabi nila, pag mayroon daw, ang tawag nila yung naglalaro. When Naglalaro na duwende. pag napaglaruan ka or nabulungan ka or napagkatuwaan ka, that's the term they use. So they call on my grandma, and tapos yung term nila is tinatawas. So there are different kinds daw ng pagtatawas noon. Meron sa bao, meron kandila, meron sa I don't know kung ano pa. Pero they call on my grandma para actually hindi gamutin, para i-drive away or whatever man yun, kung ano yung gumugulo dun sa person. Tapos apparently nawawala. Kaya yung agimat di lang siyang parang mga necklace at mga No, ano din siya? it's not Only. Oo, hindi ko mo may necklace, hindi ko mo may something. Wala naman ako nakikitang suot ang lola ko nun. Kaya yung agimat is like anything, parang charm or talisman na nakaka-drive away ng mga. And siguro yung may prayer siguro sila. May exclusive prayer na sinasambit. Sinasambit means yung they pray it on their own, quietly, while doing the ritual. So may sinasabing dasal. Ang tawag sa kanila nga pangontra, to counter. Kasi they cannot naman talaga, hindi nila kayang patayin yung kung evil man yun. So what they do is they counter para ma-drive away. And then after that, they put protection on the person. So merong isang dasal na para mapoprotectionan ka na. Kumbaga, meron ka ng aura of protection para hindi na lumapit sa'yo ulit. Ganon. One last question to end it all. Curious lang ako. Since may mga parang spiritualist sa pamilya natin, narinig ko from other parts of the Philippines, minsan may mga linya ng albularyo
na na parang may pinapakain sa anak na agimat o ano. Hindi ko na-witness yun. Kasi sa family ko, walang ganun. Wala silang sinasabi na ililipat through the mouth. O, yung parang agimat, maliit Oo, na idol, perlas. Yeah, sabi nila na when the person holding it is about to die, kailangan maipasa yun by the mouth to another one of her family for yung power to be continued. Kasi pag walang pagpapasahan, patay na yung power. So I never heard of it, pero sa grandma ko kasi parang tinuruan niya yung kapatid ng nanay ko. Itinuro niya yung, I don't know if it is called craft, kasi hindi naman siya galing sa masama. In fact, sa kabutihan yung ginagawa nila. Kasi lahat ng lumalapit sa kanila, bumubuti yung kalagayan. So, ang sabi is, itinuro ng lola ko dun sa panganay niyang anak na lalaki na, kumbaga, kaya niyang gawin din yun. Tapos, pinakalas talaga. Going back lang dun sa mga Catholic, parang malaking parte yung rosaryo dun, no? Parang malaking parte. Oo, because my family are devout Catholic. Catholic sila. Nagsisimba sila linggo-linggo. Naniniwala sila sa Diyos. Binyagan silang lahat. Tapos in fact, yung isa kong lola sa mother side, bumabasa siya ng pasyon taon-taon. So, yung ganun is, naniniwala talaga sila sa Panginoon. So, yung pagdadasal nila is, hindi ko alam kung ano yung mga sinasamba nilang dasal. Pero I know na pag nagdadasal sila, humihingi sila ng pahintulot, ng lakas, ng gabay, para gawin yung gagawin nila. Kasi nga meron nga silang dasal na tinatawag. Marami silang tools para dun. Yung parang scapularyo, rosaryo, medals, etc. Meron. May scapular sila. Tapos may rosaryo ang lola ko. Meron kaming image. Meron silang image ng Mama Mary sa bahay. Kasali sila sa Black Rosary. So, nagsisimba sila. Tapos di ba sina grandma, sina Lola Linda, devotee siya ng miraculous medal? Oo, nung buhay ang mami ko, kung kaya rin lang, every Wednesday, nagsisimba siya sa Baclaran. Naisama niya ako pagsisimba sa Baclaran ng araw. Sa Nubina. Tapos nagsisimba din siya sa Quiapo. Tapos nagro-rosary siya. Ang layo, no? Sobrang layo. Binangonan. No, kasi ang mami ko nun, she goes to work sa Pasig. So, pag galing niya ng work, malapit na yung Baclaran from Pasig. At saka during those times, hindi pa ganun katindi yung traffic. So, kaya mo talagang magsimba sa Quiapo. Kaya mo magsimba sa Baclaran. Makakauwi ka rin ng maaga. Sige. Salamat, Nay. God bless. Okay. That's the end of the video po. Bye-bye. Hope this helps.